ng ganitong involvement. Kasi I understand si Christina Panor ngayon ay nasa Spain, no? Nasa Spain siya. At hindi ho natin alam kung ano po yung buong pangyayari. But then, sa ngalan po ni Boy Fulgencio, na siya pong nag-report sa atin na flash report kahapon, ay of course, nakahingi tayo ng tulong dito sa grupo ng Kilates International TV na kung saan sila po makikipag-coordinate dito sa problema ng napakalaking kaso, ang large-scale stapa. Ayan. Okay. At of course, ngayon mga kaibigan, sa pagpapatuloy ho, isa na namang awitin ang ihahandog natin mula naman sa Alcobar, Saudi Arabia. Walang iba kundi si Mr. Aris Villeza Navarro. Take it away. Okay, I'm gonna sing Warrior is a Giant. Lately I've been willing not to slip the right, but even weakness can get wandering the mind. People say that I'm amazing, I'm surrounding at my knees, but they don't see inside of me. I'm holding on to tears. They don't know that I got it running over night for them. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Cause deep inside this I'm all the one is a child. Because this always the best, but even so does the quiet place to rest. People say that I'm amazing and never faced with regret, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come here running up when night falls down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Cause deep inside this I'm all the one who is a child. They don't know that I come in running up when night falls down. They don't when no one is around. As you're my soul, love up his mind. Cause deep inside these amor, deep inside these amor, deep inside these amor. What is child?
Maraming salamat, Mr. Aris Villeza Navarro of Saudi Arabia. Ayan. At syempre, meron tayong mga ilang mga nakausap na gusto rin nilang kumanta. Sabi ko, sige, gumawa kayo ng inyong video at ipadala lang po ninyo sa akin sa www.ustream.tv/channel/kakampi-online o kaya naman sa aking email sa juvie_deguzman@yahoo.com. Ayan. Kasi yung mga ilang videos nila, pinadala nila sa akin yan through email at sinend ko lang yan sa aking Facebook. At syempre, nako, 2 weeks na lang po kami sa Teodoro F. Valencia Foundation, Inc. Ayan, gagraduate na po kami sa March 15 sa aming additional program for journalism and mass communication. At of course, basahin po ninyo yung aming dyaryo, yung aming Bandera Pilipino. Kaya lang hindi ko lang alam kung ano yung mga write-up ko na lumalabas doon kasi nga hindi ho ako updated. But anyway, suportahan nyo po ang Bandera Pilipino. Ayan, Bandera Pilipino po. Regularly sumusulat po tayo dyan sa ngalan na ating publisher na si Paring Ronald Bula. At antabayanan nyo rin yung programa ng aking astig na kumpare. Nandito po si Ed Rosales, ang kanyang Wow Action Balita. Everyday din po yan, alas 3 hanggang alas 5 yata yan, 2 hours, no? Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. At antabayanan niyo po yung mga iba pang magagaling na programa dito nila Fenico Demos at marami pang iba, no? Dito ho kasi sa aming studio, ay napakarami pong magagandang programa na po pwedeng kapulutan po ninyo ng napakaraming magagandang aral. Ayan. At may nag-text dito kung pwede daw bang kumanta. Teka, pwede akong kumanta siguro through this meron ako -1 dito. Ayan, Chris. I-play natin to. Pwede ba? Pwede ba to? Ayan. O sige, kanta tayo ng live. Ha? Hindi mo ipapasok? Walang? Ang galing. Sige, dyan na lang. Dyan na lang, di ba? Meron naman tayong mga dyan mga makukuha dyan sa mo. Sa online, no? Okay, meron tayong special request. Siguro kahit anong kanta na lang na kaya ko. Ano bang kaya ko? Aray ko. Parang narinig ko yung baby ko dyan, ha? Hindi. Na lang? Siguro yung To Love Somebody. Yan. Oo. Kasi gusto ko lang po i-dedicate to sa aking mga friends, especially sa California, USA. Yan, salamat po sa inyo. At yung mga yung mga friends natin, pwede niyo hong i-share sa inyong mga Facebook account ang aming mga programa po. At isa-isa, pag nalulungkot kayo, lalo na yung mga OFW diyan sa labas ng ating bansa, alam niyo ho, mag-e-enjoy ho kayo sa aming mga programa. Kasi po, dito po kasi lahat ho ng klase tinatalakay po namin, maging yung mga mga flash report. Take it away. Bigyan mo to na echo, ha? Ang mic ko. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to live with you, There's a way. This is my own version. Everybody say, to do it and every little thing. But what good does it bring if I ain't got you, baby? You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. In
my brain, and I see your face again. I know a frame of mine. You have got to be so blind. Well, I'm so blind, so very blind. I'm a girl that can't just say what I am. I breathe and live for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, Chris. To love somebody, Pangilinan, the way I love you. Ayan. Yan yung aming technical partner, Chris Pangilinan. Ayan. Alam nga mga kaibigan, ito biglaan lang request to eh. And of course, I'd like to acknowledge Mel Mira and Vicky Custodio. Aba, kanina ho, inabutan natin si Vicky Custodio and of course, kasama niya si Ariel Abalos. Abalus. Sabi niya, Abalus. You yata yun. You. Abalus. Okay? At of course, pagbati na rin pinapaabot natin kay Ambassador Roy Señeres. Ayan. Nako, si Amba naman, oh. Hindi na lang dito magprograma. Gusto pa niya akong yayain sa kanyang studio. Anyway, alam niyo naman tayo naman basta may space pa tayo, pero committed tayo dito sa Kakampi Online. Ito po yung aking second home. Yan, second home natin. Of course, dito kasi yung aking mga kaibigan talaga. Mula nung elementary, nandito na ho ang pamilya ko eh. Okay? At of course, pagbati na rin kay Nelly Soto. Ayan, kaklase ko. At saka hello din sa aking mga kabatch sa Arroyo High School. Ayan. Okay. Meron yatang hinahanda pa si Chris na kanta. But then, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo mga kaibigan, no? Na tayo po ay dapat ho lumahok sa mga activity po ng pinapalabas ng gobyerno, lalong-lalo na ito hong identifying where the poor are. Ayan. Ito po sa ngalan ng National Household of course targeting system for poverty reduction. Ginagawa po ito para ho naman tayo mga kaibigan ay hindi reklamo ng reklamo, no? Kasi minsan, marami ho tayong mga kababayan, dahil sa hindi nila alam yung proseso ng DSWD, marami hong super reklamo, no? Reklamo na reklamo. But anyway, meron ho tayong tinatawag na talaan ng sambahayan. Yan. Yung talaan ng sambahayan po, yan po yung mga ilang update po natin na hopefully ay magkaroon po kayo ng mga tamang impormasyon para ho hindi kayo naliligaw ng landas, no? So, para ho naman sa inyong kaalaman, dyan po ang of course yung mga contact person po natin, dapat ho ma-update lang po kayo dito sa napaka-importanteng natin. Anyway, kapag kayo ho ay meron hong mga ilang katanungan, ipaalam nyo na lang po sa sa ating studio. Pwede ho kayong tumawag sa 480-5812 kung ano po yung mga tanong ninyo regarding dito sa Pag-ibig Fund, sa yung mga gustong kumuha rin ng mga kaalaman tungkol sa hanap buhay. Meron ho kami niyan.
At yung mga gusto rin nung kumuha ng information tungkol dito sa pre-departure orientation seminar na kung saan ang kakampi po ay meron po niyan. Yan. Pwede ko kayong kumuha ng PIDOS dito. Yung mga agency na meron po, pwede ko kayong dito mag-connect ng inyong PIDOS if ever na kayo po ay sobra-sobra na. Minsan kasi sobra-sobra na yung inyong mga attendees dyan. Pwede nyo hong dalhin dito sa aming opisina sa kakampi ang kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino headed by Miss Fe Nicodemus. At of course, andyan po yung aking mga pamilya, mga kasama po natin dito. At yung ating mga gustong magnegosyo, nako, alam nyo ho, sa panahon ho ngayon, nako, iwasan nyo na ho. Ito paalala ko sa inyo, iwasan nyo na ho ang bili ng bili. Huwag ninyo akong gayahin. Ayan. Nung ako po kasi OFW, isang pagkakamali ko po sa buhay, yung bili ng mga bagay na mahilig ako sa branded dati. Hilig ako sa mga brand name, yan. Yung mga Louis Vuitton nung araw, mga Gucci, mga kung ano-ano, no? Yung mga, ibig sabihin, mga original, no, na gamit. Yan ang hilig ko nung araw at yan ang aking nakasanayan, no? Na ngayon, ay huli na ng aking itigil dahil wala na rin ho akong pambili. Ayan, yung mga Louis Vuitton, di ba? Ngayon ho kasi mga kaibigan, kung kayo po isang OFW, medyo ako naman po i-share ko lang yung aking pagkakamali na sana wag mangyari sa inyo. Yung meron kayong sweldo, pero ang sweldo ninyo ay halos nauubos sa pamimili ninyo ng mga gamit na minsan hindi nyo naisip na hindi nyo rin pala pakikinabangan pag kayo ay umuwi ng Pilipinas. Ayan. Ngayon ho yung aking mga branded na mga gamit, tinitingnan ko na lang. Hindi ko mabit-bit kasi po, alam nyo naman ngayon, marami hong nice people around na mahilig mang-agaw ng gamit ng may gamit, mang-hold up, hindi ho natin masasabi, di ho ba? At baka ho yan pa maging mitya ng buhay natin pag binitbit natin yung mga gamit na sinasabi ko sa inyo. Napakarami ko po niyan. At kung iyan ay ibebenta ko na naman uli na medyo mataas ang halaga, wala na hong bibili. Ayan. I'm sure. Actually, I'm really planning to have a garage sale, no? Dahil dun sa mga gamit ko na nabili ko na hindi ko nagamit. Nabili ko lang siya, pero hindi ko naman siya ginamit. Kagaya ng mga winter jacket, winter clothes. Meron naman ho ako mga ilang gamit na hindi ko na ho nasuot. Isang beses ko lang sinuot dahil doon ho kasi sa lugar na aking kinakantahan, para hong pelikula, parang shooting. Pag naisuot mo na, hindi mo na pwedeng ulitin. So, almost everyday nagpapalit po ako ng damit, nagpapalit ako ng sapatos. Imaginein nyo ho kung gaano kahirap po. No? Wala kang mahiraman doon kasi you have to buy your own. Lalo na ako, malaki ho akong tao. Ayan, malaki. Siyempre, pag malaki kang tao, matangkad ka, siyempre, ano pang ina-expect ko natin? Pag matangkad ka, malaki rin yung paa mo, di ba? Kaya, well, nakakatuwa naman kasi I'm so glad, no? Kasi usually kasi pag singer sa abroad, especially in Japan, ang usual na kinukuha ho nila ay talagang maliliit lang po, di ba? Pero I'm so glad kasi naging singer po ako at ako po yung most requested talent ng chorus line. Kaya pinasasalamatan ko po ang aking manager na Chorus Line International. Sila po yung nagbigay katuparan na aking mga pangarap. But then, eto, nagpapaalala po ako sa inyo mga kapatid, lalo na yung mga OFWs. Imbes na gamit ang ipundar po ninyo, mas maganda ho magpundar kayo ng pera. Ayan. Yung iba ho kasi ang hilig nila kotse, 'di ba? Ang hilig nilang bumili mga gadget. Pansinin niyo yung mga gadget ho ngayon, mga cellphone. 'Di ba? Yung dati ninyong binili ng 25,000, ngayon magkano na lang? 3,000 na lang. Yung binibili ninyong tag 8,000 ng mga cellphone ngayon mabibili niyo ng 500 pesos. Tingnan niyo ho dun sa sa lugar namin sa Commonwealth Avenue. Lahat ng klase ng cellphone ng mga high-tech nasa isang bilao. Nakalagay po sa bilao at nabibili po ng 500 pesos lang po. Meron pa hong 300. At pag minalas-malas ka pa, pwede ka pang makulong. Dahil bakit ka mo? Unang-una, lahat ho ng nakaw. Lahat, tandaan ho ninyo ito lahat ho ng nakaw, kapag yan ay nabili ninyo at na-trace kayo, pati kayo ay may kaso.
Alam niyo ba yon? O, di ba? Maswerte ho kayo pag nakabili ho kayo ng mura-mura. But the point there, pag natsyempohan naman po kayo, alam niyo naman yung batas natin minsan umiiral, minsan hindi. Marami tayo mga kaibigang magagandang batas, pero hindi ho lahat na i-implement. Dahil din po siguro sa kakulangan ng mga taong huhuli dito. Kaya po wag kayong maging proud, wag kayong maging kampante pag nakamura kayo ng cellphone, nakamura kayo ng iPad, nakamura kayo ng laptop, na yung pala ho ay galing sa nakaw. Yan. Di bali ho bumili kayo ng mga sanla. Alam nyo, marami rin ho sa mga bahay sanglaan. Yan, okay pa ho ako dyan. Kasi nung ako po'y nasa abroad, mas gusto ko pang bumili ng mga gamit sa sanglaan kaysa doon sa mga department store na siya pong pinagsisihan ko dahil nung bata-bata pa ako, I've started working abroad at the age of 16. Oh, 'di ba? Noon ho kasi open ho ang bansang pinupuntahan ko, wala hong age limit, wala hong age control. Ayan, dahil matangkad ako, hindi naman ako mukhang 16 years old nang umalis. So, I'm very fortunate na nakaalis po ako, no. At the age of 16, nakakanta po ako, nakapagtrabaho ako. Ayun. Dahil sa murang edad, hindi ko naisip, no, at my very young age. Hindi ko naalala na kailangan pala mag-ipon ako ng pera. Ayan. Yan ho yung mga pagkakamali na gusto ko lang i-share sa inyo na huwag kayong magaya. Marami ho kasi tayong mga kaibigan na mga OFWs na sabik na makapunta ng abroad. And yet, pagpunta nila ng abroad, hindi po nila nagagawa yung tamang dapat gawin. Bakit ho tayo nag-a-abroad, di ba? Lagi ho nating sinasabi kaya tayo nag-a-abroad para po sa ating mahal na pamilya. Ayan. Ang iba ho sa atin, hindi mahal na pamilya. Ginagawa, dinadagdagan ang pamilya. Ayun. Nag-aasawa rin sa ibang bansa. Di ho ba? Kaya swerte-swerte lang pag kayo po'y nakapag-asawa ng faithful forever. Kaya sabi ko kay Risa, Risa! Ayan, be good. Ay biglang sabihin, wag tayong basta-basta. Ayun. Kasi alam niyo ho, ako naman po practical lang. Kailangan po mahal natin ang sarili natin. At pag nagmahal naman tayo, tingnan muna natin ng napakaraming beses na tayo po ay hindi ho agrabyado at hindi tayo niloloko. Ayan, importante po yan. Once na nakilala mo na ang family ng isa't isa, family nung guy, family nung girl, pagkilala nyo na po, okay po yon. Saludo ako doon. Dahil ang mga tao nagpapakilala kung sino ang kanilang magulang, sino ang kanilang mga kapatid, kung saan sila nakatira. Siguradong hindi ka niloloko, di ba? Pero yung mga tao na nagpapakilala through website, through text, di ba? Marami niyan. Through Facebook, hanggang doon lang. And yet, hindi mo nakikita yung totoong mukha niya kasi nga picture lang. Naku, mag-iingat po kayo dyan. Napakarami pong mga estudyante from Commonwealth Avenue ang nabiktima po. Ang ilan po sa kanila ay na-hold up ng hindi kilalang tao dahil ang akala nila, ang kausap nila, yung picture na nandoon sa kanilang Facebook account. Ayan. Ngayon ho kasi, hindi na ho natin makontrol. Ang dami po ang gumagamit ng Facebook through communication. Pati Twitter po, di ba? Kita nyo, si Kinito Henson, no? Sabi niya, Miss Juvie, mas okay ang Twitter kasi madali akong sumagot dyan. Ayan. Si Kinito Henson po, isa po yan sa mga speaker natin. At nagpapasalamat po ako sa kanya mga sharing, no? So, ito po bilang isang OFW, ako naman po anytime OFW po ako dahil I can go back anytime I want, no? Ang problema ko lang po ngayon, I lost my passport. Hindi ko alam kung sino nagtago ng passport ko sa bahay. Ayaw na nila ako umalis. Okay. At hindi lang po yan, syempre, pag ni-request ng mahal mo na wag ka nang umalis, hindi ka nga aalis. Pero minsan, may isip mo rin na, kung talagang gusto mo makaipon, no, for the future, siguro it's about time. Kailangan talaga mag-abroad ka pa rin. O kaya naman, magtrabaho ka kung meron lang good opportunity dito sa Pilipinas. Why not? Ayan. Kasi ngayon, no, samantala hindi natin, tayo meron pang konting ganda, di ba? Medyo bata-bata pa ng konti. Kasi alam nyo ho, yung opportunity ho kasi, di ba? Knock only once. No?
not all the time meron tayong opportunity to go abroad, di ba? So, keep on trying. At of course, sa akin lang naman po, ay lagi po nating pinapaalala sa ating mga mahal na taga-subaybay, lalong-lalo na kung kayo po ay laging narito sa amin, sa kakampi. Kayo po ay tunay na kakampi namin para ho agapayan ho namin at tulungan ng mga bagay na dapat po ninyong gawin. Minsan ho kasi sa aking Facebook account, marami ho nagtatanong tungkol sa kanilang mga problema sa buhay, kung ano bang dapat nilang gawin. Alam nyo, so far so good. Nakakapag-relay naman ako sa kanilang problem. And of course, I'm so glad na meron ako ilang mga tao na natulungan in my own right. Yan. Kasi alam nyo, sa dami ho ng mga friends din po natin, ay kayang-kaya ho nating ma-endorso sila dun sa mga kamedya natin na meron ho namang kapasidad para makatulong din sa kanila. Okay? At of course, siguro meron lang tayong isang request pa. Meron pa ba tayong kanta mula sa Middle East na pwede nating i-share? Okay? Sa ngalan po ng ating mga friends, of course, kay Roger, sa kanyang pamilya rin, sa mami niya. Of course, para kay Nanay Nita and company, sa inyo pong lahat mga kaibigan, here's another song of Mr. Aris Villeza Navarro. Take it away. Okay, magandang araw sa inyo lahat. Kung tayo'y magkakalayo, ang tanging iisipin ko, walang nasa'yo kasamdamin habang kita'y kasama. Kung tayo'y magkakalayo, maging tapat kapag kaya, ibigin mo pa kaya ako kahit ako'y malayo na. Aking nadarama at sasama natin di magtatagal, kailan inaanak sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, mapapatawa mo ba ako sa paghihirap na dulot ko sa buhay? Aking nadarama at sasama natin hindi magtatagal, kailan inaanak sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, at kahit meron ka ng iba, ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo na. Ikaw pa rin ang buhay ko kahit na malayo na. Ayan. Mukhang handog yan ni Ari sa kanyang mahal. Mahal, no? Sino kaya yun? Okay. Anyway, mga kaibigan, tayo po yan. Ako, meron na lang tayong
7 minuto bago magpaalam. Nagpapasalamat tayo sa ating mga friends from TV5. Hello! Pati si Rafi Tulfo, no, nag-chat na sa atin. Thank you so much kay Rafi Tulfo ng T3. Ayan, yung mga friends natin. Of course, friends din natin sa UNTV. Hello po sa inyong lahat dyan. At sana po, lagi po kayong sumubaybay dito sa aming mga programa. At alam niyo ho, minsan no, dumadating sa buhay ng tao yung kagaya ko ho, na ganito, na meron na po akong nagagawang paalala para sa mga kapwa natin OFW. Kasi po, marami po kasing mga bagay na dapat po talaga pinag-iisipan po natin, no? Kasi ho, nung moment na ako po'y nasa abroad, imaginein po ninyo, wala pong nag-a-advise po sa akin. Yun ang problema ko eh. Nung moment na yon, kasi mahiyain po ako, hindi po ako approachable, hindi po ako nakikipag-usap, no? Yung palang mga ganong style, minsan, tayo yung kawawa eh. Kasi pag hindi tayo palakwento, hindi tayo, wala pa ho kasing Facebook eh. Natuto lang mag-Facebook, last year lang po. So, ibig sabihin, last year lang po ako natuto niyan na makipag-communicate at kahit papaano, marami po kayong natututunan sa inyong mga kapwa na hindi mo na kailangang i-meet pa sa labas, di ba? Minsan ho kasi, maganda na rin ho kasi yung nagagamit natin yung computer natin para makipag-usap, di ba? Kasi minsan ho kasi, pag tayo'y nakipagkita sa mga taong stranger na hindi naman talaga nating kilala, it's either way negative or positive ang mangyayari dyan. It's either maging kaibigan mo siya ng tama o maging maging hadlang siya sa'yo na maging kaaway mo o kaya naman isa siyang masamang tao, di ba? Hindi natin alam Alam niyo ho, ang takbo ng panahon ho ngayon, marami hong mga gumagamit ng internet sa pag-aakalang doon sila makakatagpo ng mga papangasawa nila. Marami naman ng gumagamit na internet na sa pag-aakalang magkakaroon sila ng negosyo. So marami hong bagay-bagay gumagamit na internet sa pag-aakalang magkaka-boyfriend sila o kaya magkaka-girlfriend, di ba? Pero minsan, mga kaibigan, nagagamit ho ang internet sa paggawa rin ng masama. Kagaya po ng something just like the problem ng mga OFWs natin, yung large-scale staffa, na kung saan nagbayad daw po sila ng napakalaking halaga, no? Na ang masama nito, nagbayad sila doon sa taong nakilala rin lang nila sa internet. Imagine ninyo, 'di ba? Kung gaano kagaling yung mga taong nagkukumbinsi diyan para kayo ay matutong magbayad, nagbigay kayo ng nagbigay kayo ng mga dokumento, nagbigay kayo ng pera, and yet wala kayong kasiguruhan na kung totoo ba ang kausap ninyo. So, it's either way po yan. Kaya nga po swerte lang. Yun ang naging dyan, update ko. Swerte lang kung makatagpo ho tayo ng tamang tao na siya pong magdadala sa atin sa tamang lugar, tuwid na daan. Yan, laging sinasabi ng Pangulo natin, tuwid na daan. Paano tayo magkakaroon ng tamang kaibigan kung tayo po ay hindi natin pinag-iisipan ang tamang desisyon natin? So, dapat po meron din tayong tamang desisyon na hindi po tayo mapahamak. Ayan. Minsan ho talaga, no? Sabi nga po wag po tayong humiling o mag-expect ng bagay na higit pa sa ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pagka minsan po kasi, lahat na nire-request natin na hindi natin nakukuha, ay dapat po pasalamatan po natin. Ang ibig lang pong sabihin niyan, hindi man natin nakuha ang isang bagay natin, mayroong dahilan. Ang Panginoon naman po ay hindi po naghahangad ng ikasasama natin. Parang magulang din po natin yan. Wala hong magulang ang naghahangad ng ikasasama ng kanyang anak. Lagi po natin isaisip yan. Lahat po ng sinasabi ng magulang natin, kahit sabihin na nating masakit ang sinasabi nila sa atin, nasasaktan tayo sa mga bintang nila sa atin, nasasaktan tayo sa mga sinasabi nila sa atin. Pero po, yun po ang totoo. Yun po ay makakatulong para lalo po kayong magpursige na magsikap. Yan ho ang kailangan natin.
Alam niyo ho, napakaswerte po natin pag meron pa ho tayong magulang na nagpapangaral po sa atin, nagbibigay po sa atin na idea. Ayan, kaya po masaya po ako dahil kahit papano nandyan pa ho yung mahal kong ina na siya pong umaagapay po sa akin ngayon. Ang aking mahal na ina si Mama Sylvia at yung aking inspirasyon, of course, si MJ at si Denver at yung aking pamangkin, si Ella, si Michelle at si Micah. Yan po yung mga tao na nasa paligid ko na patuloy po tayong lumalaban sa hirap ng buhay. Yan. Marami po tayong mga ilang bagay-bagay na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Ayan. Marami po nagsasabi, wala raw silang magawa, nalulungkot sila. Naku po, pumunta kayo sa bahay namin, marami kayong gagawin. Marami ho kayong lilinisin. Ayan. Alam nyo, wala ho akong word na ganyan no? Never ko sinabing wala akong magawa kasi sa totoo lang, pag umikot ako sa loob ng bahay namin, marami akong dapat gawin. Hindi ko nga lang magawa agad-agad. Ayan. Agad-agad in the sense na kapag wala ho talaga kayong time, ang hirap po talaga maglinis ng bahay. No? Minsan hindi mo na nagagalaw pero maalikabok pa rin. Di ba? Kaya po, yan po yung mga ilang bagay-bagay na dapat po nating isipin. Maging artistic po tayo. Ayan. Pagtuunan natin ng pansin ang ibang bagay, no? Unless wala na ho kayong mapagtuunan ng pansin, di ba? Ako pag may nakausap akong komedyante, marami akong kaibigang komedyante na siya pong nagpapasaya minsan sa akin, yung mga grupo ko sa pag-awit, no? Kagaya po ng dati po kasama ko po ang ang mga duo, mga duet duo, no? Yung mga psychopathic. Yan, yung mga psychopathic ko kasi, kasama ko nagpe-perform yan anywhere. At nagparamdam din po sila. Ang problema ko, wala tayong pambudget sa mga malalaking tao. Malalaki na yan, mga sikat na yan. Parang parang pork chop duo yan Okay, so mga kaibigan, so much for that. Ayan lang po ang paalala natin sa ngalan po na ating programa dito sa Kakampi Online. At syempre, sa ngalan po na aking partner, si Captain Rolando Durana at MJ de Guzman, na siya pong kaagapay ko po sa KITV. At nako, si Ate Presi Lazaro, parang naliligaw. Yes, Ate Presi, ano nangyari sa'yo? Ano pong nangyari sa inyo? Nandiyan na kayo? Bakit parang late ka na? Tapos na po ang aking programa. Patapos pa lang po. Ayun, ito na pa yung program ng 2 to 3? Mamaya pa po yun, 2 to 3. Ano pa lang po ngayon? 12 to 1. Oo nga. Sige, manya na ako magre-report sa 2 to 3. Okay po. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Okay. Ayan. Yan po si Miss Presi Lazaro. Hindi naaabot ng kanyang flash report. Anyway, mga kaibigan, sa ngalan po na ating technical partner si Chris, ang photographer natin si Roger Bolano, at sa lahat po ng pamunuan ng Kakampi Online, ito po si Juvie de Guzman. I love you all. Bye. On the air. Juvie